Posibleng dahilan ng pagdalaw ni Ms. Chris Aquino kay President Marcos sa Malacanang. Ano nga bang rason? And this time, let's talk about this one dahil muling napag-usapan sa social media at sa mundo ng showbiz at politika ang pagkikita ni Chris Aquino at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o mas kilala bilang PBBM. Ang simpleng lunch na inihanda ng First Lady na si Liza Araneta Marcos sa Malacanang ay naging malaking usap-usapan ng publiko. Para sa iba, isa lamang itong friendly na reunion, para naman sa iba, may malalim itong kahulugan dahil sa kasaysayan ng dalawang pamilya sa politika ng Pilipinas. Ayon sa ulat ng Abante Tonight, inimbitahan ni si Chris Aquino ng First Lady para sa isang home-cooked lunch sa bahay ng Pangulo sa Malacanang Park na nagsilbing late birthday treat para sa Queen of All Media. Hindi sinadyang ngunit nagkataong naroon din ang Pangulo kaya nagkaroon ng pagkakataon na maling magkita sila Chris at Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa sa ulat, binati pa umano ni Pangulo si Chris at sinabing looking well ito sa araw na yun. Ngunit sa kabila ng pagiging simpleng okasyon, hindi napigilan ng publiko na bigyan ito ng iba't ibang interpretasyon. Ang pagpunta ni Chris sa Malacanang ay may kasamang simbolismo. Huling beses siyang tumapak doon noong 2016 noong panahon ng kanyang kapatid na si Benigno Aquino III bilang Pangulo. Kaya naman para sa maraming Pilipino, ang pagbabalik niya roon ay parang pagbabalik sa isang lugar na matagal ding naging bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Hindi rin maikakaila ng pangalan ni Chris Aquino ay malapit sa politika dahil anak siya ng dating Pangulo na si Corazon Aquino at kapatid ng dating Pangulo na si Benigno Aquino III. Samantalang ang pamilyang Marcos naman ay matagal ding nakaugnay sa kasaysayan ng bansa mula sa panahon ni Ferdinand Marcos. So dahil dito, simpleng lunch meeting ay nagkaroon ng mas malalim na simbolismo para sa ilan. Ayon sa ulat, ang kilalang fashion designer na si Michael Leyva ang nagpag-inasa ng kanilang pagkikita. Si Michael ay matagal ng kaibigan ng parehong kampo ng First Lady at ni Chris, kaya hindi nakapagtataka na siyang naging tulay para mangyari ang naturang lunch. Sa larawan at ulat, makikiting simple lamang kanilang pagkikita. Walang engranding programa o opisyal na agenda. Isa lamang itong personal na imbitasyon para sa isang kaibigan. Gayong pabanda sa bigat ng mga pangalang sangkot, hindi maiiwasan na maging center ito ng discussion sa social media. Hindi nagtagal nagsimulang kumalat sa internet ang iba't ibang reaksyon ng netizen. May ilang natuwa na nagsabing magandang makita ang dalawang kampo na tila nagkakaroon ng maayos na relasyon. May mga nagkomento pa na tila magkakamag-anak din ang dalawang pamilya dahil may koneksyon ng pamilya ni Liza sa pamilya Cuangco. Ang ilan pang netizen ay nagsabing normal lang ang pagkikita dahil may personal din na dalawang pamilya. Ngunit hindi rin nawala ang mga kritiko. May mga nagsasabing tila kakaibang tagpong ito dahil matagal nang kilala ang political rivalry sa pagitan ng mga Marcos at Aquino. Para sa kanila, parang mahirap isipin na ang dalawang pamilyang minsan naging simbolo na magkaibang panig sa politika ay magkasamang kumakain sa iisang mesa. Sa totoo lang, kung ordinaryong tao lamang ang nagre-lunch kasama ng Pangulo, malamang ay hindi ito magiging malaking balita. Ngunit sa kaso ni Chris, iba ang kanilang naging sitwasyon. May tatlong dahilan kasing tinuturo kung bakit naging malaking usapin ang pangyayaring ito. Number 1, of course, ang kasaysayan ng Marcos at ng Aquino. Number 2, the celebrity power ni Chris Aquino at ang social media speculation. Sa pangdahilan kung bakit naging usap-usapan ang kanyang paglabas, ang kanyang kalusugan. Matagal ding naging balita ang pakikipaglaban ni Chris Aquino sa kanyang autoimmune disease. Kaya nang makita ng publiko na mas maayos ang kanyang kalagayan, ay nakakatwagta na siya sa mga social gatherings na tuwa rin ang maraming tagahanga. Sa mga nakaraang linggo, lumabas din sa social media ang larawan niya kasama ang mga kaibigan at napansin na ilan na tila bumalik ang lakas at gana sa pagkain. Para sa kanyang supporters, magandang sinyalis ito ng kanyang unti-unting paggaling. Kaya naman sa kanyang Instagram post, ay nag-post siya ng ilan sa mga tila pagbabadya ng pagbabalik ni Miss Chris Aquino bilang isang multimedia queen, dahil meron po siya dito ng interview portion. Panoorin natin po. Ang lasa ng garlic nito. Diba? Garlic nito. Pero, ang napansin din natin doon, na-spoil tayo. Ang portion size sa akin. Yeah, I mean, ang dami talaga. Parang, pag pumasok ka under 3 supermarkets na, all organic. Yeah. Ang tanong ko kasi, pakapal na ako, ang foto na yung beach house niya. Sabi ko, what can I look forward to? Kasi kailangan ko talaga yung fresh sea air. Okay. So, anong meron sa Ilocos na parang wala sa ibang mga probinsya?
dahil probinsyano ako. And well, if you're asking me, there's still no place like home, of course. I grew up there. I know everyone knows me. I know everyone, everyone. Yeah, it's not that big of a town now, but now it is. It's medyo modernized na rin. There's traffic na rin. SNR. Hindi ko not yet. Okay. But, there's Robinsons, and USM is opening up. Yes, I know about the USM. I was told about that. Starbucks. Yes. Yeah, there's new Starbucks. That's right. It's Starbucks station. Yay! Look, sa kasi dapat nga tayo, kung may online shopping doon. Hindi, hindi deliver. Or may shopping. Dalawa na lang sa sabi niya, dalawa na lang natin. No, you're not considering how much I order. Huh? Here's the bus. Here's the bus. Kaya ba yung life loss? Kaya kahit na. Like 20 buses a day. Kaya job. So, ano mga jobs ang pwedeng makuha na gusto mo i-implement? Itong blaster po. Na dapat talaga, naman tayo. Kailangan mo yung masipag. When you say jobs, what do you mean ba? Kasi diba, you're already talking about agriculture. Yan na. Hindi na bibigyan ng sapat na pansin na maging mas modern. Pero, ano pa? Besides that, kasi there are areas na kahit anong gawin mo, mabato, hindi masyadong dinadaanan na kulang, ay pwedeng gawin. Well, of course, when it comes to lawmakers, we're always striving to pass that next big thing. Yeah, there's always that pursuit of always looking for the next thing the country needs. But, it's a request. Yeah. Yes, how much I just didn't like it just for me kasi ang hirap pumunta sa isang tourist destination na walang hospital na a tertiary hospital. What that means is full service talaga, lalo na kung may karamdaman ka. Meron na pa emergency now. Yes, kinahanap yan ng maglista. Yes. Kasi mahal pa airlift. Meron actually, it's a bill pending right now. It's a bill that is para promoting na magkaroon or mabibigyan ng funding ng lahat ng region by Apex Hospital. Okay, yes. It's still pending right now. Ano naman ang bigyan? Well, like I was about to say, lahat naman ng presidente ng dumaan para may kayang focus sila, diba? As much as possible, they like to focus on everything. Yeah. But mostly what they focus on is build. Minsan na, hindi mo na iwasan na iiwan yung like health and agriculture minsan. Because the current course is build more or build, mga ganon. So sometimes, past admin yun. In current admin, parang tinuloy. Yeah. Okay, so kasi kinay pwede ako maging proud all those roads na sinasabi mong mas mabilis ngayon. Yes. So, andun niya yan. Yeah, right? Kung walang corrupt, wala mahina. Yeah. Wow. Isip mo yun. It's parang maraming salamat. Thank you. It's so much fun to be with you. Okay, love you more. Yeah, that's pa ba? Ang kagaling sa akin. Yeah. Wow. Okay. Thank you so much. Una po rin pala, binabalik ko rin sa sakit sa'yo. Nakalimutan ko. Hirap po mapunag. Thank you so much. Okay, kasi hey, ang mo yun talaga. This means a lot to me. Oh, George. Like, why? Only you. Yeah. They missed that. Yeah. Definitely. I have missed all of you. Yeah. Okay, so maraming salamat po sa darating. It's May 12, right? Yes, Monday. Yep. Yes, Monday. Yeah. Maraming mga kaibigan ako na mag-birthday. So, sana po, hindi tayo, alam na natin na tutulungan tayo, subok na sa serbisyo at maganda ang adhikain. Hindi ka natin kahit career ako. Okay, hindi yun. At makita na walang ginagawang hindi maganda. Pero ng gobyerno talaga, hindi ka natouch. Oh yeah. At all. Yeah. So, dapat, yung kita na natin na, ay, wow, okay to, di ba? At may mga na-accomplish talaga. Ito dapat ang boto. Hindi lang, of course, maganda yung mga sikat. Meron ako mga friends na sikat. Kaya, na tumatahimok. Pero, isipin ko natin, sino ba talaga ang worthy? Yung parang, sino yung, halina natin ibibigay ang ating mga boto. Dapat,